Ako po si Rani Barillo at nakakilala po ako sa Panginoon year 2008. Ako po si Gilbert Gualberto. Na-save po ako year 2006. Month po yun ng September. At ang mga ministry ko po sa church ay isa po sa mga Sentinels. Yun nga po, sa Lighthouse 4 po ako. At isa rin po sa mga drivers at member din po ng choir. At yun po, kabilang din po ako sa construction ministry po. Napunta po ako dito sa Lighthouse rin noon nung ako po ay young people pa. At nagpapasalamat po ako sa mga magulang ko sapagkat sila po ang nagdala sa akin dito sa Lighthouse. At wala pa po akong interest noon sa pagsimba-simba. Kumbaga, isa rin talaga ako noon sa simbawe na ginagawa. Na magsisimba lang, tapos pagkatapos magsimba, uuwi. At pagkatapos noon, wala na. Pero sa biyaya ng Panginoon po, ay kung paano ko ito natutunan, lalo na po ibigin ng Panginoon. Nagsimula po ito sa pagtatanong ko na kung ano ba yung ministry na narinig ko na po noon sa mga preaching ng ating pong mahal na pastor. At ito po yung naging way ko upang magpatuloy. Ang inabot ko po kasi, hindi pa po siya dito sa Taguig. Doon pa po sa Arienda pa. At hindi pa po siya yung na-organize as mission, outreach pa lang po. At yun nga po, yung gawain na to noon ay yung inabot ko po sa Arienda. Sa pagkakaalala ko, ang morning coming together noon, ang attendance parang wala pang 30. Sa gabi, lalo na, wala pa pong 10. Ganun pa po yung attendance noon. 18 years ago, simula po noon hanggang ngayon, ay napakalaki po ng kaibahan. Simula po ng ako po ay mapunta po dito sa Lighthouse simula noon. Sabihin mo natin na isa ako sa mga naging pioneer sapagkat year 2008 at kung paano ibinigay po ng Panginoon ang lupa po dito sa Taguig ay napakalaki hinaharap po noon ng ating pong eklesiya. Lalo na po, bilang lang po sa wala pang 100 or 50 na mga active members na meron po dito sa Lighthouse in Taguig po ngayon. At ayun, sa pagkakaalala ko rin, lahat si pastor pa ang gumagawa. As in, lahat. Magmula sa paglilinis, kasi hindi pa naman ako member nun. Yung talagang unang mga attend ko pa dito. Si pastor pa ang nagpe-prepare ng lugar, siya rin ang nagsusundo, siya rin nagpapakanta, at syempre sa preaching siya pa rin. As in, lahat si Pastor Joe ang gumagawa. Tang katuwang pa lang nun si Ate Nick. Compare po noon, nakikita ko po kung paano po pinagyaman po talaga ang eklesiya po ng Taguig. Sapagkat yung ito po, nung naabutan ko nga po noon, for example, sa mga ministries na meron po tayo ngayon, ay napakalayo po ng ating naabot na. Sapagkat nung panahon po noon, nung ako pa po ay nag-aaral din, ay ayun, ginagawa ko pa rin po naman yung mga ministry na meron po ako noon. At minsan nga, hindi ko na alam kung saan rin po talaga ako kabilang na ministry. Dahil sapagkat wala pa po talagang mga leaders na meron noon, wala pa pong mga sentinels. Meron na pong mga leaders pa ilan-ilan sa mga cell group po, kagaya ng single working young people, YP, at adult leaders. Malaki na ang kaibahan kasi hindi lang dahil sa edad na 18 years, kundi yung pagkilos or yung may kita mo na kumikilos sa gawain ng Panginoon. Kasi yun nga, sa nabanggit ko kanina, ang inabot ko kasi noon, si Pastor Joe pa lang ang gumagawa ng lahat. Ngayong
pa 18 years ng gawain dito sa Taguig, marami ng mga naaasahan. Meron na tayong mga sentinels, meron ng mga ministries head. Marami na, hindi na si pastor lahat. Ayun po, sa ating pagbibigay po ng ating treasures para sa ating pong Panginoon, lalo na po ng ating pong mga substance. Alam naman po natin, dito po sa iglesia po ng sa Taguig, lalo na po noon ay wala po talagang mga sapat na mga kakayanan o magagandang trabaho po ang ating mga kapatiran. Kahit po nung ako rin po ay nagsimula na nakagraduate din, ay talagang personally napakahirap po sa akin na challenges na kung paano po makapagbalik rin sa Panginoon ng pasasalamat, lalo na po ng ating ng mga ano ba ang yaman. Sabi ko nga, ang tanong ko rin sa akin sarili po, ano ba ang yaman na meron ako na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? So hindi lang naman po materially na meron tayo pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, meron po tayong kalakasan binigay sa atin ng ating Panginoon. Diyan po kung paano natin papagyamanin yung ating kalakasan, na kung paano po natin ito, of course, may babalik sa Panginoon. Sa pagbibigay po ng ating mga treasures ay ako po dito po sa Lighthouse in Taguig ay nabibless po talaga ako, lalo na po sa buhay po ng ating mga kapatiran. Ang Lighthouse Taguig, masasabi ko, hindi lang siya part ng buhay ko or buhay ng pamilya ko, kundi ito na mismo yung buhay namin. Sabi ko na hindi naman ako perfect pagdating sa giving, lalo na sa financial, pero sinisikap ko na sa lahat ng mga commitments or anumang mga pagbibigayan sa church ay kabahagi ako diyan. Hindi ako pwedeng mawala. Yan ang ko naman, sinisikap ko. Pati ang kagandahan din kasi, kapag ang puso mo nasa gawain, minsan malihis ka man or minsan maging pumalya ka man, meron tayong babalikan kung ano yung tama. Hindi madali sapagkat napakaraming challenges, napakarami po nating preparation, pero po nakikita pa rin po doon yung biyaya po ng ating Panginoon sa bawat isa, lalo na po sa ating mga kapatiran, sa panguna po ng ating mahal na pastor, sa lahat po ng mensahe po ng ating napakinggan sa pulpito, ay sapat na po iyon na kung paano natin ito ikilos at patuloy pa pong mag-abound, lalo po sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, patuloy po tayong magsama-sama at patuloy po tayong sama-sama ring lumago, mag-abound, at ganda rin po sa ating pong pagkakaloob po ng ating substance sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa 18 years, marami-rami na po tayong pinagdaanan. Merong mga pagsubok, may mga pagpapala, at alam po natin na marami pang darating. Mas palaguin natin yung paglilingkod natin, yung pag-ibig natin sa gawain ng Panginoon, yung pagbibigay po natin. Ayan, palaguin lang po natin kung paano natin ginawa noon hanggang sa mga darating pa pong panahon.